Hi guys! Kumusta po kayong lahat dyan? It's me again, JB Lynn Kasingan. Today's vlog guys ay pag-uusapan natin kung paano ka nga ba talaga tumagal sa iyong trabaho. So, magbibigay ako ng tips kung paano ka tatagal sa iyong trabaho para hindi ka ba yung resign or alam mo yun, yung madali kang give up, ganun. Syempre, marami sa ating mga Pilipino ang nagsasabing hindi na sila masaya sa kanilang work or nag-iiba sila ng mga careers, nawawalan sila ng motivation para bumangon ng maaga araw-araw at pumasok sa kanilang mga trabaho. So, madalas ka rin magkamali sa trabaho mo, kumbaga parang minsan iniisip mo kung ano pa talaga yung career na gusto mong tahakin or alam mo yun. So, magbibigay ako ng mga tips or paalala kung paano ka dapat tumagal sa iyong trabaho. So, number one tips is, guys, dapat kasi ako nag-work din ako no. So I've been working for many years already. So, napansin ko lang to, siguro number one tips is, dapat marunong tayong makisama sa ating mga katrabaho. Although, kasi based on my experience ko rin do, mahirap talaga makisama guys, lalo na kung iba-iba naman talaga tayo ng ugali, ng kinalakihan, di ba? So, sa work, minsan mahirap din talaga makisama kasi hindi mo alam, minsan may mga tao talagang plastic, gano'n, yung alam mo yun, yung parang pagharap ka, napakabait nila sa'yo, tapos pagdalikod mo, iba pala, parang ganun. So, dapat matuto tayong makisama sa ating mga katrabaho para ba magaan lang yung magaan lang sa pakiramdam yung magtrabaho ka at wala kang iniisip na kaaway or kaplastikan sa buhay, sa iyong paligid. Ganon. Tapos, dapat parang give and take lang ba, ganun. Para, alam mo yun, parang mas okay yung samahan nyo, mas masaya, mas peaceful. Ganun. So, number 2 tips is, okay lang siguro na tumanggap tayo ng ng criticism, like, criticize, ganun. Kung kinikriticize ka man, it's okay. Diba? May mga araw kasi or pagkakataon na nagkakamali tayo kasi nobody's perfect naman, diba? Walang perfectong tao. So, lahat ng tao nagkakamali. Except lang yung si God. Siyempre, si God perfect talaga yan. Hindi siya nagkakamali. So, wag na lang tayo guys magtanim ng galit or magtampo kung minsan nagkakamali tayo. Tapos, tinatry tayong, tinatry tayong itama. Kasi dito ka mas mag-i-improve eh. Kasi kung feeling mo, lagi kang tama, feeling mo na I'm always right, gano'n na wala ka nang ginagawang mali, mali yun. So, dapat, matuto tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Kasi wala namang perfectong tao. So, alam mo yun, mas mag-i-improve ka pa mas mag-i-improve pa yung kumbaga yung skills mo, kung ganun yung pananaw natin sa buhay. So, yun. So, yung number 3, yung matuto tayong tumanggap ng criticism mo, Tapos, number 4 guys is, ito rin, isa rin to sa mga napansin ko, lalo na sa mga ka-workmate ko, yung iwasan natin yung chismis guys. Kasi, alam naman natin pag chismis, diba? Okay lang naman na pagchismisan natin yung tao kung totoo yung chismis na sinasabi natin doon sa tao. Pero what if hindi naman totoo? So, hindi rin maganda yung chismis. Kasi sa bawat trabaho, kumpanya, hindi mo talaga maiiwasan yung mga chismis na yan na, alam mo yun, ganun talaga eh. Pero kung may marinig man tayong mga chismis, mas maganda siguro guys kung pakinggan na lang natin and huwag na tayong dumagdag pa sa apoy kasi mas lalo lang lalala or mas lalo lang alam mo yun. So napaka-toxic ng chismis sa trabaho, So parang mas maganda na ilagay mo yung sarili mo dun sa tao na pinachichismisan nyo, 'di ba? Parang hindi rin maganda. So imaginein mo kung ikaw yung tao na pinachichismisan nila, 'di ba? Hindi rin maganda yung feeling. So, mas maganda wag na lang sumali sa mga chismis or wag na lang maki-involve or maki-associate sa mga ganyang bagay na hindi naman maganda, hindi nakaka-improve ng mo sa trabaho. So, wag na lang, 'di ba? So, number 5 tips is
guys, iwasan din natin yung ano, yung masyadong mareklamo. Iwasan ng pagrereklamo. Kasi may mga tao talaga mahilig magreklamo, yung mga hindi pa nga natapos yung araw. Parang ang dami na nilang reklamo, ganun, ang dami nilang reklamo sa ginagawa nila, ganun. So, wag na lang tayong maging ganito kasi ang pagiging reklamator sa buhay, ito yung ano, itanda ng pagiging negative. So, hindi maganda, 'di ba? Kaya kung palagi kasi negative yung iniisip natin, parang hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos. So, subukan mong i-challenge yung sarili mo na hindi ka magreklamo sa isang linggo, then isang buwan, hanggang sa isang taon, hanggang sa hindi ka na magreklamador, ganun. So, magiging magaan at fresh ang iyong isip at makakapagtrabaho ka ng may magaan sa pakiramdam. Like, alam mo yun, parang pag ginawa mo kasi to, parang in the long term, parang hindi mo na iniisip na nagtatrabaho ka, parang you do what you love, parang ganun, 'di ba? So number 6 is, guys, ito rin yung isa sa mga ina-advise ko, no, sa mga, lalo na sa may mga toxic na trabaho like me, kasi yun nga sa trabaho ko as a nurse. So minsan try mo rin lumabas paminsan-minsan kasama yung mga, kahit hindi mo kasama yung mga katrabaho mo, kahit yung mga friends mo, ganun. So great, guys, kasi nakakatulong to kapag lumabas ka, kasi parang nawawala yung stress mo sa buhay, yung parang nakakapag-unwind ka, ganun. So kahit sobrang stress sa work mo, tas lumabas ka, parang minsan nakakawala siya ng stress. Lalo na pag may trabaho ka, ganun. So, mas okay yung lumabas ka, makipag-banding ka sa mga friends mo, or sa colleague mo, mag-video okay kayo, or hindi naman uminom, alam mo yun, mag-video okay, kumanta, kasi nakakawala ng stress yun eh. O kaya lumabas kayo sa day off nyo, ganun, para hindi kayo masyadong mapuyat. So, nakaka-refresh siya, guys. Nakaka-refresh, nakakawala ng stress. Yung kakanta ka, ganun, tapos masaya ka, tatawa ka kasama mo yung mga friends mo, katrabaho mo. So parang mas nabibigyan mo yung ano, yung sarili mo na mas makilala mo din sila, ganun, 'di ba? So mas okay yung ganun. So number 7, ito na yung last, is matuto rin tayo ng ibang gawain na, guys, huwag kayong makontento lang na kung ano yung alam mo, ganun, yun na yun. Parang mas maganda yung minsan mas maganda yung meron din tayong ibang alam na gawain, like for example, kunwari all around ka, ganun. So mas maganda yung ganun kasi marami kang alam, hindi lang isang skill, lahat alam mo. So huwag na tayong magreklamo kung marami tayong gawain, like for example sa isang company, ganun, all around ka. So para mas gusto ng ganun ng boss kasi marami kang alam. So ikaw rin naman ang magbe-benefits nun. Kaya makakatulong to sa pag-improve mo, para mapalago mo yung yung self growth mo, ganun guys. So yun yung mga tips na pwede kong pwede kong i-advise sa inyo. So sana makatulong tong tips ko, like yun nga, para paano ba tumagal sa iyong trabaho. Number 1 is yung matutong makisama sa iyong mga katrabaho. Number 2, number 2 para yung lahat ng, oh my god. Number 2, tumanggap ka ng kritisismo. Number 3, iwasan ang chismis, iwasan ang pagreklamo. Lumabas paminsan-minsan kasama yung mga katrabaho, matuto ng ibang gawain. So ito pa, guys, yung idadagdag ko, no, yung kasi napansin ko rin to eh. Napansin ko rin to sa mga katrabaho. Real talk lang to, guys, real talk, no, yung guys, wag tayong sip-sip. Alam naman natin yun, 'di ba? Wag tayong sip-sip, lalo na sa boss natin, kasi minsan ito napapansin ko rin eh. Minsan may mga tao din na feeling nila ka-level nila yung boss nila, which is wrong. Kasi mas maganda yung napansin ka dahil sa galing mo, hindi yung napansin ka dahil sumipsip ka. Wag kang pumapel. Alam mo yun, wag kang pabida. Kasi maraming ganun eh, nakikita ko, real talk lang to hindi naman sa lahat, pero lagi ko tong napapansin eh, na-experience actually. So, wag na lang tayong sumipsip, mas maganda yung, alam mo yun, yung kilala ka ng boss mo kasi magaling ka, hindi dahil sumipsip ka, nagbigay ka ng regalo, ganun. So, yun, wag kang epal. So, yun lang, guys, no? Tapos, iwasan din natin makialam sa mga ginagawa ng mga katrabaho natin. Mind your own business. Ganun, para wala na lang gulo.
wala na lang siraan, ganun. So, mas maganda, mas peaceful yung ganun eh, kaysa yung pakialamera ka, ganun, pinapakialam mo yung ginagawa ng co-workmate mo. So, wag ganun. So, mas maganda yung wag ka na lang nakikialam, gawin mo kung ano yung trabaho mo, then that's it, ganun lang. So, yun guys, yun lang guys yung vlog natin today. Thank you so much for watching my video, my vlog today. To those who not yet subscribe, please click the notifications below. Please like and subscribe and click the bell button. So lahat ng mga incoming na gagawin kong video, ma-update kayo guys. So thank you guys. God bless.